Discuss natin tol ngayon yung subsecondary. Off ka muna ako ngayon kasi medyo full yung space ng screen natin. So kung makikita nyo, ayan yung nasa upper right side, ayan po yung interpretation ng subsecondary. Ito naman sa upper left side, ayan po yung details about sa subsecondary. Ito naman nasa baba na chart na may mga drawing, may mga illustration. Ayan yung example na isosolve natin. So, ang involved na fingers dito ay index, middle, and ring, left and right. Tandaan nyo tol, ang una nyong gagawin dito is identify nyo kung saan ba siya pasok na family or anong kinds of general pattern ba siya. Kung art ba yan, world ba yan, or loop. So, bakit natin kailangan i-identify yun? Kasi tol, pag arts yan, di na tayo gagawa ng further classification. Dash na agad yung ilalagay natin dyan na subsecondary division. So, kapag loop pattern tol, no, ang nag-appear, ang gagawin natin dyan is ridge counting. Kapag ka naman whirl, ang gagawin natin dyan is ridge tracing. Pero bago yan tol, gagawin muna natin is magbablocking muna tayo. Tandaan nyo na kapag nagbablocking tayo, di ba, ang index natin is individual symbol ang ilalagay. Individual symbol ng pattern. And the rest, no, kapag whirl na pattern yan, any type of whirl, ang ilalagay natin dyan ay W. Kung nagtataka kayo bakit 6 na pattern lang yung nasa example, kasi tol, yung subsecondary nakafocus lang yan sa 6 na fingers, no? Index, middle, ring, left, and right. Yung index fingers, parehong ulnar yan, kaya ang symbol ng nasa right index ay back slant. Ito namang nasa left index ay forward slant. Proceed tayo sa middle fingers. Yung nasa right middle, ayan ay arch. So, yan ay capital letter A. Dito sa baba, sa left middle, ayan ay type of whirl. Kaya, ang ilalagay natin dyan is W. Ganon din sa ring, no? Parehong type of whirl yan. Kaya, yan ay capital W. Magre-ridge counting and ridge tracing tayo base sa given example. Rekta na rin natin yung interpretation. Same sa secondary division, ang numerator neto ay right fingers at ang denominator neto ay left fingers. So, unahin natin yung numerator. Yung right index, ang nakalagay dyan is loop. So, ang ikakandak natin dyan is ridge counting. Dito sa ridge counting tol, no, magsisimula kayo sa delta to core. Gagawa kayo ng imaginary line. Yung ridges na nadaanan ng imaginary line, tinatawag natin yung intervening ridge. So, bibilangin natin yun at yun yung magiging ridge count natin. Tandaan nyo na kapag nagbibilang kayo, hindi kasama yung delta at core. So, yung right index, meron niyang 14 ridge count. So, ang interpretation niya tol ay outer kasi nga dito siya sa 10 or more. So, ang ilalagay natin dyan ay capital letter O. Proceed tayo sa middle right. Ayan tol ay plain arch kaya wala tayong gagawin dyan na kahit ano. Ang ilalagay lang natin dyan is dash. Dito naman tayo sa ring. Ayan ay whirl, kaya i-ridge trace natin yan. Ang ridge tracing ay from left delta to right delta. So, base dyan sa right ring na pattern, kapag ganyang may bifurcation, ititrace natin dyan, ay susundan natin dyan yung lower fork. So, kapag ganyang naputol, bababa tayo sa next ridge. Tutuloy natin yung tracing at hihinto lamang tayo kapag natapat na tayo sa right delta. Gagawa din tayo ng imaginary line dito. Mula dun sa pinaghintuan natin, papunta sa right delta. Kapag yung end trace natin ay nasa loob or nasa taas ng right delta at meron niyang tatlong intervening ridge, ayan ay inner. Kapag ang end trace naman natin ay nasa baba or nasa labas ng right delta at merong intervening ridge na 3 or more, ang magiging interpretation natin dyan ay outer na. Kapag naman tol ang intervening ridge ay 2 or less, regardless kung above yan or below, ang magiging interpretation natin dyan ay meeting. So dito sa right ring, meron niyang intervening ridge na 6 at yan ay nasa taas or nasa loob ng right delta. So ang magiging interpretation natin dyan ay inner or ilalagay natin dyan ay capital letter I. So ang numerator natin is O-I. Proceed na tayo sa denominator. Dito sa right index, meron niyang ridge count na 19. Kaya ang interpretation niyan ay outer pa rin. Itong sa right middle, yan ay whirl, kaya i-ridge trace natin yan. So wala siya tol na intervening ridge. Kaya papasok yan sa meeting or ang interpretation niyan is capital letter M. So, proceed tayo sa left ring finger. Okay, so yan ay type of whirl pattern. Kaya ang gagawin natin dyan is ridge tracing pa din. So, ang intervening ridge niyan ay 7. At yung end trace neto is nasa baba at nasa labas ng right delta. Kaya ang magiging interpretation natin dyan is outer. So, ang magiging denominator natin dito tol ay outer, meeting,
and outer. So, yan ay OMO. Kung may mga tanong kayo or naguguluhan kayo sa classification, pakidrop na lang po sa comment section. Pipilitin natin at susubukan natin sagutin yan lahat. Ayun lang, maraming salamat. I am your artist, R Cream. Yay!